Narito na ang PTV Balita Ngayon. Iginagalang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbitiw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, kinikilala naman ng Pangulo ang kagalingan ni Magalong. Umaasa din aniya ang Malacanang na hindi makaaapekto sa magiging trabaho ng ICI ang pagbibitiw ng alkalde. Natanggap na po at iginagalang po ng Pangulo ang naging desisyon po ni Mayor Magalong. Kinikilala naman po ng ating Pangulo ang kagalingan ni Mayor Magalong. Pero ang kanya pong pagbibitaw bilang Special Advisor ay pinapanalangin naman po na hindi ito makakaapekto sa magiging trabaho ng ICI dahil kumpleto naman po ang ICI at nandun pa rin po ang integridad ng miyembro ng ICI at in addition to that, nandiyan na rin po ang Executive Director. So, ang pagiging Special Advisor po niya ay voluntaryo po at kung siya po pa rin ay makakatulong para po maibigay ang kanyang mga impormasyon, yan naman po ay welcome pa rin po sa ICI. Abiso sa mga motorista, iwasan muna ang ilang bahagi ng kalsada sa Quezon City dahil sa matinding pagbaha kasabay ng pag-ulan. Sa report ng QC Traffic and Transport Management Department, hindi madaanan ang bahagi ng G. Araneta Avenue, corner Maria Clara Street. Apektado din ang baha ang bahagi ng northbound ng Amoranto Street at ilang bahagi ng Kalayaan Avenue, corner Gate 3. Patuloy na pinag-iingat ang mga motorista sa madulas na kalsada at iwasan muna ang mabilis na pagpapatakbo. Nanindigan ng ilang grupo na hindi dapat idamay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa issue ng budget insertions. Sa statement ng grupong alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, sinabi ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goycha na malinaw na dapat sa House of Representatives lutasin kung ano ang naging ugat ng kontrobersiya sa budget. Ang mga nagtuturo naman umano ng sisi sa Pangulo tulad ng naging paratang ni Attorney Arnedo Valera ay malinaw na pagbuo lamang ng kasinungalingan at panlilinlang sa taong bayan. Hindi rin nila solusyon ang panawagan na i-veto ang budget. Samantala, ngayong linggo, inaasahang matatapos na ang budget deliberation sa Kongreso. Naka-schedule naman ang amendments para sa General Appropriations Bill sa October 10. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Cotabato mula kay Trish Aragon. Assalamualaikum, Mapia Mapita. Magandang araw. Narito na ang PTV Balitang Cotabato. Naniniwala si COMELEC Chairman, Attorney Erwin George Garcia, na malabo nang matutuloy pa ang BARM Parliamentary Election 2025 ngayong darating na Oktubre. Sa ginanap na Forum Dialogue ng Independent Election Monitoring Center o IEMC, ipinaliwanag ng opisyal ang isinasaad ng batas hinggil dito. Gayunpaman, wala anyang dapat ikabahala rito sapagkat nasa kondisyon anya ito ng Omnibus Election Code. Nasa kamay din anya ng Kongreso ang kapangyarihan ng pagpapaliban ng halalan lalo na kung may insidente ng terorismo o karahasan sa isang lugar. Sa ngayon, blanco pa rin ang COMELEC sa pagdaraos ng BARM elections lalo't may temporary restraining order na inilabas ang Korte Suprema. Nagsagawa ng kilos protesta ang ilang miyembro ng Bangsamoro Civil Society Organization sa tapat ng Commission on Election o COMELEC sa Intramuros, Maynila kahapon. Mariing tinutulan ng grupo ang postponement ng BARM Parliamentary Election 2025. Bitbit ng grupo ang mga placards na may nakasulat na yes to October 13, 2025 election and no to postponement. Iginiit ng mga rallyista na ang pagpapaliban ng halalan sa rehiyon ay labag daw sa kanilang karapatan. Pinangunahan ng kilos protesta ng mga miyembro ng Federation of Bangsamoro Coordinating Council of the Philippines o FBCCP at League of Bangsamoro Organizations o LBO. At yan ang mga balita sa oras na ito sa Cotabato. Ako si Trisha Aragon, syukran at magandang araw. Maraming salamat, Trisha Aragon.
At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.